Sabi nila, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya para maintindihan ang istorya, balik tayo sa nakaraan. Dito sa building na ito, dito ko unang natutunan na ang tagumpay ay hindi isang diretsyo na linya. 4 na beses akong binigyan ng pagkakataon. 4 na beses kong naramdaman ang tamis ng dulo. Akala ko sapat na yon. Akala ko doon na matatapos ang kwento. Pero sa likod ng bawat tawa at kwentuhan sa mga upuang ito, may mga gabing puno ng pagninilay. Sa bawat pag-akyat, may kaakibat na pagsubok. Dahil sa buhay, hindi lang pala sapat ang maabot ng pangarap. Kailangan mo ring maging handa kapag nagbago ang lahat. Parang mga dahon sa hardin na ito. Kasabay ng hangin, minsan ay nasa itaas, hitik ng kulay. Pero darating ang oras na kailangan din bumalik sa lupa, hindi bilang wakas, kundi bilang panibagong simula. My life has been a blur of winning and losing. A cycle of rising and falling. Masakit, pero totoo. Ngayon, ang mga pasilong ito na dati puno ng ingay at pangarap ay mas tahimik na. Parang ang takbo ng buhay ko ngayon, simple, mabagal at puno ng pagninilay. Kaya ay pinagkakatiwala ko na sa poong may kapal ang mga bagay na hindi ko kontrolado habang patuloy kong ginagampanan ang mga responsibilidad na nasa aking kakayahan. Lord, ikaw na ang bahala. Good morning! Good morning! Good morning pa ba? Mukhang hapon na eh. Teka, tingnan natin. Time check is 12:02, December 24. Sabi, Christmas na pala. Well, dito ako ngayon sa UST. Sa harapan ako ng EDUC building, which is ito yung building ko nung college, no? Pupunta kasi ako dito sa UST. Parang napaka-solemn ng lugar eh. Para bang pag meron akong problema, pupunta lang ako dito. Parang malaking bagay para gumaan ang pakiramdam ko. You know, pag meron akong iniisip o meron akong mga gustong mga pinagdadasal ba, pupunta lang ako dito. Na, yun, natutupad naman. So, siyempre, nasa Diyos pa rin yan. No? Saka, meron akong kinausap kasi may nilakad ako. That's what I've told you. Balance natin, medyo sobrang baba na. Hindi ko alam paano ako makakapag-sustain. If you could see, yan, papalabas ko naman sa screen. Parang 18,000 na lang. So, from the 25,000 na hiniram ko sa GCash, ang natitira na lang, 18,000. So, for the 2 weeks na nag-vlog ako, ayun, mga 7,000 na rin yung nagastos ko. So may mga kinakausap ako na sakaling makatulong, no? And, yeah, hopefully, bahala na si Lord, di ba? Lord, ikaw na bahala, di ba? Yan naman yan. Kung ano yung gusto niya para sa atin, yun ang masusunod. Guys, hindi ko kayo masyadong na-tour kasi pag wala palang pasok is, pinagbabawal nila yung pag-ikot-ikot sa premises ng school. Which is, I understand. Kasi nga, at least alam natin na pinoproteksyonan nila yung school, no? So, safe yung mga estudyante if ever. So, hindi tayo masyadong nakapag-ikot-ikot, no? So, but anyway, yun nga, sabi ko nga kanina, may lalakarin ako, di ba? Okay naman. Wala namang definite na answer doon sa nilakad ko. So, yun. Meron pa ako isang lalakarin. And then, kita-kita na lang tayo mamaya. But for the meantime, alis na ako dito sa UST. At meron pa akong iba lalakarin. So, sabi no, Christmas na Christmas. Ako naman, hindi naman ako hinihinto araw-araw kung tutuusin kung paano gagawin o ano. But anyway, yun. So, yeah.
kita tayo mamaya. Tingnan natin kung anong magiging development ng lakad ko mamaya. Right now, hindi naman ako pwede mag-vlog habang nagde-drive. Baka tayo mahuli, guys. Lalo tayong problema niya. Ayaw natin problema. Low abiding tayo, di ba? So, okay, that's it. See you later. Bye-bye. So, yun guys, no? Sinusubukan nating maidlip, pero paano... Merry Christmas! Paano tayo maidlip kung nasi-CR din tayo? Kung may... Binati ko yung mga SG, no? Mga tropa natin yan. Shout out sa lahat ng mga SG. Salute! So, habang nag-aantay, edi edit muna, di ba? At isayangin yung oras. Carlito, nakauwi na yata eh. Wala na dito. At nakatambay. No? Oh, ito siya eh. Dito ako sa mga building, parang ano eh. Parang gusto ko rin maging matayo. Nako. Ayun, dami pa rin mga ano, mga sakyan nakapark, oh. Kaya to. Trabaho kaya to mga to. Oo, nagliliwaliw. Update ko lang kayo dun sa lakad natin kanina. Well, hindi naging successful yung lakad natin kanina. But it's okay, you know. Ngayon talaga eh. Siguro, you know, sabi niyo nga, Christmas na Christmas. Ano? But it's okay. Ngayon talaga, you have to handle rejection like you're like a man. Like a man. You have to handle rejection like a man. Di bali yan, basta try lang ng try. Huwag lang kayong sumuko. Hindi solusyon yung magpakalungkot and everything, no? You just have to try. Just find your purpose and ayan, posibleng wala tayong mahanap na ano sa atin, naniniwala sa atin. Meron yan, guys. You know, always trust God and always pray. So, yun. Merry Christmas to everyone. And I wish you all the best. And yeah, tomorrow's another day. You never know. Kaya guys, don't forget to check our uploads, no? I'm sure meron kayong mga matututunan. Don't forget to like, subscribe, and share, okay? So, Merry Christmas. And yeah, kikita naman ulit tayo mamaya eh. So, katapos ko lang nag-work and time check natin is 9:25 PM, no? Ng December 24. So, dito nakatambay-tambay lang. And siyempre, as usual, thank you Lord for all the blessings, no? Despite all the setbacks, you are still the best, no? Thank you God for everything. Good morning, good morning. Merry Christmas, everyone. And most probably, pag napanood nyo to, hindi na Christmas. So, belated Merry Christmas sa inyong lahat. And time check is 1:32 AM ng December 25. So, nandito pa rin tayo. Of course, nakikita nyo ang aking napagandang background. And yun. It's okay. Sabi ko nga, dalawang pag-asa kanina, dalawang lakad is hindi nag-materialize. It's okay. Get used to rejection, guys. If you don't get used to rejection, walang mangyayari sa buhay mo. Dami nga dyan eh, di ba? Mga testimonies ng mga naging successful na tao. They got rejected like 1,000 times. No?
Jack Ma nga, na-reject nga sa KFC. KFC na nga lang, na-reject pa, di ba? Alam niyo, pag hindi para sa inyo, hindi para sa inyo. Ganun lang yun. But, if you really love something, you fight for it. At when you fight for it, talagang, no matter what happens, you really love to fight for it. Ganun lang yun. Kaya hindi na uso yung ma-depress, no? Importante yun is, parang ang tao mabuhay, is magkaroon ng purpose. Pag nabubuhay ka ng walang purpose, yun, patay na yun. Okay? So, without much ado, Christmas na Christmas, no? Daming hanash. Ay, nako. Ayan, pambahay na yan, guys, oh. Oh, di ba? Oh, yeah, oh. Happy lang. Kahit ang pinagdadaanan. Di ba? Laban lang. Hindi na uso ngayon ng malungkot. Hindi na siya fashion statement. Yung mag-emotional. Hindi na siya fashion statement. Saka tinanggal ko na yung iniba ko yung format Tinanggal ko na yung bagong gising podcast. Pero yung unang salvo ng vlog advice agad. Pangit naman yun, di ba? Ganyan talaga guys, trial and error. I mean, bago ka, you're learning. Basta whatever, from my own experience is find the thing that you love the most and grind every day and learn every day. And yun. And be happy with what you're doing. Anyway, if you love something, happy ka naman. Anyway, dami kong sinabi. Belated Merry Christmas, everyone. I wish you all the best. Mwah! And advance Happy New Year to all. Thank you so much for your support, for being there. I really appreciate it. Hopefully, you'll support me even more. Kasi marami rin tayong matutulungan pag sinuportahan nyo ako. Maniwala kayo sa akin. Merry, 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 Merry Christmas. And sana bigyan kayo lahat ng kapayapaan sa inyong puso at kaligayahan. Na totoong kaligayahan. Okay, that's it. In a while, matulog na rin ako. So, good night and may God bless you all. Thank you. Good morning guys. Good morning. Grabe. Merry Christmas. Time check is 6:22 a.m. ng December 25. As usual, dito tayo sa parking lot. And we got a full day ahead. May mga lalakarin ulit ako. So again, see you later. Sa gitna ng mga naglalakihang gusali at mga kumukutitap na ilaw, madaling malula sa ganda ng paligid. Ang Paskong Pilipino ay laging puno ng liwanag. Kitang-kita ang sigla ng bawat isa, mga pamilya, magkakaibigan, mga taong nagdiriwang. Pero sa likod ng bawat ngiti, alam nating hindi laging ganito kadali ang lahat. Ang bawat hakbang natin ay bunga ng disiplina at responsibilidad, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa atin. Ngayon, wala na ang ingay at saya. Dito mo mararamdaman ang tunay na lakas ng isang tao. Ang tunay na katatagan ay hindi nasusukat sa ingay ng tagumpay, kundi sa kung paano ka tumayo sa gitna ng katahimikan at dilim. Sinasabi nila na ang pagkawala ay dulo ng kwento, pero para sa akin, ito ang simula ng aking pinakamahirap na misyon, ang muling pagbangon. Ang muling pagbuo sa sarili mula sa mga pirasong naiwan ng kahapon. Mahirap mangulila, pero ang bawat panalangin ko rito ay pangako na ang bawat bukas ay itatayo ko ng mas matatag para sa akin at ang aking mga mahal sa buhay.